Pangalawang Mga Hari, Kapitulo 11. Inagaw ni Atalia ang trono. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ahazias ay naitakas ng tiya niyang si Jehoseba na anak ni Haring Jehoram na kapatid ni Ahazias. Itinago niya ito, pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago roon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Ngunit ng 7 taon ng pamumuno ni Atalia, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinapunta sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos iniharap sila sa anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang gagawin ninyo. Ang 3 bahagi ng mga bantay para sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Ang 1/3 bahagi ay sa pintuang sur at ang isa pang bahagi ay sa may pagpasok sa likuran ng mga tagapagdala ng balita. Ang 2 pangkat namang hindi nanunungkulan sa araw ng pamamahinga ang magbabantay sa hari. Sino mang lumapit ay patayin ninyo. Huwag ninyong hihiwalayan ang hari kung saan magpunta." Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng inuutos sa kanila ng paring si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati ang hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga opisyal ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa templo ni Yahweh. At bawat kawal ay tumayo sa kanya-kanyang lugar at nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan. Pinuhusan ng langis at ipinahayag na hari pagkatapos. Nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga bantay at ng taong bayan, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng templo, tulad ng kaugalian. Ang mga opisyal at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Inuutos ng paring si Joiada sa mga opisyal ng hukbo, ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sino mang magtatangkang magligtas sa kanya. Ngunit huwag ninyo silang papatayin sa loob ng templo ni Yahweh. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari pagpasok sa palasyo at doon pinatay. Ang mga pagbabagong isinagawa ni Joiada. Pagkatapos, pinanumpa ni Joiada si Haring Joas at ang taong bayan na maging tapat bilang sambayanan ni Yahweh. Pinanumpa rin niya sa isang kasunduan ang hari at ang sambayanan. Pagkatapos, pumunta ang mga tao sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ang ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na isang pari ni Baal. At si Joiada ay naglagay ng mga bantay sa templo ni Yahweh.
Tinipon niya ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay ng palasyo at sinamahan nila ang hari mula sa templo ni Yahweh hanggang sa palasyo kasunod ang mga tao. Pumasok si Joas sa pintuan ng bantay at umupo siya sa trono bilang hari. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Si Joas ay 7 taong gulang nang maging hari ng Juda.